Hawak daw sa leeg ni Romualdez mga kababayan si BBM. Yan ang paningin ni Atty. Harry Roque mga kababayan, na sa tingin niya mas makapangyarihan ngayon si Romualdez kaysa kay BBM. Dahil nagmistulan na puro mga kababayan nasunod-sunuran ang ating presidente sa kanyang Speaker of the House. At ewan lang daw natin mga kababayan kung ano ang alas nitong si Romualdez dito kay BBM. Mayroon nga ba daw siyang alam na tinatagong baho nitong si BBM mga kababayan, kaya hindi po makapalag itong si BBM sa lahat ng gusto ni Romualdez at nagmistulang sunod-sunuran? Ang malaking katanungan, ano daw itong hawak na alas nitong si Tamba laban kay Ngagba? Panoorin niyo po mga kababayan ha. Ang tunay na may hawak na kapangyarihan, tambaluslos. Tambaluslos. Takot ang Marcos Jr. sa impeachment sa Kongreso. Ukat-ukat. Takot nga ba mga kababayan? O baka naman, yan talaga ang gusto nilang palabasin para masisi lahat doon kay Tamba at maabsuelto si Ngagba? Pwede rin namang Roque na yan talaga ang game plan nila, di ba? May hawak ang tambaluslos kay Marcos Jr. Pero kung ipagpalagay lang naman natin mga kababayan na talagang may hawak itong si tambaluslos na alas laban kay BBM at kung ano man yun. Na tinakatakot talaga ni BBM na lumabas kapag isisiwalat ni Tamba madali lang namang solusyonan yan Ikaw ang presidente. Isang pitik mo lang mga kababayan, alis yan si Tamba bilang Speaker of the House. Bakit niya hinahayaan? Ibig mo bang sabihin, Roque, binablackmail ni Tamba si BBM? Nag-aaway ba sila? Parang hindi naman Ano pa ang mensahe na nakukuha natin dito sa desisyon ng presidente na lagdaan itong pinaka-corrupt na national budget? Unang-una, pipirmahan na daw ni BBM mga kababayan ngayong Lunes. Etong budget mga kababayan na ang daming insertion ni Tambaluslos. Ang tunay na may hawak na kapangyarihan, tambaluslos. Pero pwede rin naman mga kababayan na yan talaga ang gusto ni BBM, itong budget na ito na prone sa nakawan, prone sa kurakutan. At ibunton na lang ang sisi doon kay Tambaluslos dahil anyway, wala nang ikakasira si Tambaluslos dahil matagal nang sira mga kababayan sa mata ng publiko, sa mata ng tao. Hindi ang presidente, hindi ang Lisa Marcos, si Tambaluslos. Bakit? Di ba? Si Tambaluslos ang pangunahing nakinabang doon sa pagbabago ng budget. Dinoble niya ang budget ng Kongreso. Pati na rin ang Office of the President, lumaki din, di ba? Di ba pinablish sa dyaryo kung magkano nakukuha ng mga congressman. Tapos kay Sara Duterte mga kababayan, 70% ang inislash. 30 million pa lang sa opisyal na budget ng gobyerno. Ang Philip, zero talaga, itlog mga kababayan. Pero dahil dinoble niya, 60 million. Ay bukod pa yan, yung sinasabi ko na tagwa 1.5 billion sila na infrastructure na 50% binubulsa nila. So, grabe! Grabe mga kababayan. Ang laki, 50% na daw ang kurakutan. 750 plus 60, 810. Meron pa yung tupad at saka AX. So 820 million kada taon ang kikitain ng kada kongresista. Wow! Kaya pala mga kababayan, sunod-sunuran sila kay Tamba dahil ang laki pala ng budget nila. Grabe halos 1 billion kada isang kongresista na. The most corrupt budget in history mga kababayan. Kung pipirmahan na yan ni BBM ngayon ng walang veto, walang revision mga kababayan. Siyempre, ang pangunahing nagpatunay na siyang tunay na merong kapangyarihan, ang Tambaluslos. Tambaluslos. Suportahan siya ng kanyang mga kasamahan ngayon sa Kongreso dahil limpak-limpak na salapi ang binigay niya sa kanila sa panahon na nangangailangan sila ng pera pamudmud sa taong bayan. Grabe. Dahil ito nga po ay panahon ng eleksyon. Well, bukod po dyan, ang susunod na mensahe ay hindi lang pinakamalakas ang Tambaluslos, may hawak ang Tambaluslos kay Marcos Jr. Ano kaya yun? Anong hawak na alas ni Tambaluslos kay Marcos Jr. mga kababayan? Natin, baka meron siyang mga video rin, gaya ng video na pinalabas ni Maharlika. Alam mo, maski akong Polvoronic video? Yung talagang malinaw na malinaw pinagbibintangan na naglabas niyang video na yan, ang katotohanan, galing lang yan sa napakalapit kay Marcos Jr. Dahil sino ba naman na makakakuha ng ganyang video na sumisinghot ang presidente kung hindi isang taong napakalapit? Ano kaya ang hawak
ni may hawak Tambaluslos kay Marcos Jr. na talagang lahat ng gusto ni Tambaluslos nasusunod. Miski narinig naman ng Pinagbibigyan. presidente yung sigaw ng taong bayan na ayaw nila ng pinakakurakot na budget sa talambuhay sa kasaysayan ng Pilipinas. O pwede rin na talagang yan ang gusto ni BBM. Hugas gamay ba, di ba? Katulad na lamang mga kababayan, no? Sabi niya, wag na i-impeach si Sara dahil unimportant, Pero yun pala, natuloy pa rin. Baka ganyan lang din yan mga kababayan. So, nagwagi ang Tambaluslos at siya ngayon ang Ako pinakamakapangyarihan ang nagwagi. sa bansang ito. Ano pang mensahe? Well, bukod How about Lisa Araneta? Hindi ba siya ang pinakamakapangyarihan din ngayon? dun sa talagang si Tambaluslos ang namumuno sa ating bayan, talagang takot ang presidente sa mga mambabatas, sa Kung ganyan, weak talaga. mga congressman at senatong. Bakit? Siyempre, nandiyan magmumula ang impeachment. So kapag binusog rin niya ang mga congressman na siyang mag-ahain ng impeachment, yung kanyang pulboronic video, hindi po pwede maging basihan para magsampa ng impeachment. Akala pa namin, Rocky, na sama-sama silang babangag muli. Kung ganon, ibig mo ba sabihin, tinatry doon ni Romualdez ito si BBM? Pwede rin ganyan, pero pwede rin game plan nila iyan. Dahil nabili na niya ang loyalty ng mga congressman. At siyempre, kung makalusot man yan, nandun na rin ang mga senatong. Kasi mga senatong, di ba, una, umaayaw sila sa AKAP. Biglang binigyan ng 5 billion, tumahimik na, tagto 200 million. Nagparty-party lang mga kababayan. Mayroong kotong. Pero sino ba ang naglagay ni Martin Romualdez dyan? Dito sa Pilipinas mga kababayan, bagamat pinagbobotohan yan sa Kongreso kung sino ang magiging House Speaker. Pero kung sino ang may basbas ng Pangulo mga kababayan, yan ang maiupo. At pwede rin yung tanggalin kapag nabasbasan din ng Pangulo. Si BBM ang may gusto na maging House Speaker yan si Romualdez. Tapos, si Chis Escudero din. Alam naman natin kung sinong naglagay. Alam niyo yung AKAP na yan, kakaiba yan kasi kongresista at senatong lang mamimigay, hindi yan pamimigay ng DSWD. Ang DSWD, AX, ang DOLE, tupad. Pero yung AKAP talaga, mga mambabatas na Dumadaan sa mga buhaya mga kababayan ang lalabag kakapal. sa desisyon sa kaso na hinain ko. Yung Belica versus Executive Secretary kung saan sinabi talaga ng Korte Suprema na ang mga mambabatas wala nang pakialam matapos nila maipasa ang pangtaunang budget. Yan ang sabi ni Sara Duterte mga kababayan na ang makabagong vote buying. So, ang susunod na mensahe dyan, bukod sa pinakamalakas at pinakamakamangyarihan ang ating Tambaluslos, ay takot ang Marcos Jr. sa mga mambabatas dahil naririyan ang impeachment. Talaga lang ha. Ang problema dyan mga kababayan, kapag ganyang mga senaryo, ibig sabihin, kay Tambaluslos na lahat ng blame? Hindi rin yan pwede. Dahil hindi naman si Tambaluslos ang presidente. At posibilidad na pwede siya matanggal sa anong mga issue. Pulboronic issue. Namumuna yan kasi yan po ay betrayal of public trust. Bakit? Trabaho ng presidente na magpatupad ng batas. Kapag di mo pinapatupad ng batas, syempre, betrayal of public trust yan. Pangalawa, yung paggasta ng pera ng PhilHealth na sang-ayon sa batas na aking sinulong, kaya alam ko yan inside and out, hindi po pwede gamitin kung hindi para pababain lamang ang mga contribution ng mga miyembro o di man kaya At wala na yung pag-asa mga kababayan ha. Hindi na kinonsider ni BBM na bigyan talaga ng subsidy ang PhilHealth. Zero na talaga. asan ang mga benepisyo ng miyembro. Hindi yan po pwede ibalik sa national government at pondohan ng unprogrammed fund. Okay? So ano masasabi niyo dito mga kababayan? Naniniwala ba kayo na si Tambaluslos talaga ang nagmistulang puppeteer? Nagkukumpas, hawak sa leg si BBM? O pare-pareho lang ang mga balahibo nila mga kababayan at yan talaga ang kanilang game plan? Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.